nga ba ang pagkakaiba ng Declaration of Nullity, Annulment, Divorce, at Legal Separation? At sa bidyong ito ay ating matutunayan kung ano nga ba ang pagkakaiba ng apat na to. Una ay ang Declaration of Nullity. Dito, sa mata ng batas ay walang bisa ang inyong kasal simula pa lang nung una. At paano nga ba ito nangyayari? Kapag may problema kayo sa essential o formal requisite ng kasal. Isang halimbawa nito ay kapag ang iyong isang partner ay minor de edad. Sunod ay ang annulment. So dito ay valid ang inyong kasal, ngunit maaari itong ipasawalang bisa kapag nagkaroon ng problema sa pagsang-ayon o kaya sa kondisyon ng bawat isa. At maaring dahilan nito ay pinilit kang magpakasal o napilitan ka lang, tinakot, o kaya naman ay mayroon kang malubhang sakit. At kapag naaprubahan ng korte ang annulment, ay dito ay mapapawalang bisa o magiging invalid ang inyong kasal at maaari kang magpakasal muli. At ang sunod ay ang divorce. So ang divorce ay ito ay isang legal na proseso na kung saan ay pinuputol o tinatapos ang kasal ng mag-asawa. At kapag nag-divorce ay hindi na sila itinuturing na mag-asawa at maaari na silang magpakasal. So bakit nga ba nagdi-divorce ang ilang mag-asawa? Kapag nagkaroon ng sakitan o kaya naman na hindi pagkakaunamaan sa dalawang partido. At sa Pilipinas nga ay walang divorce sa ating batas. Last ay ang legal separation. Dito ay valid pa rin ang inyong kasal at pinapayagan lamang kayong manirahan sa magkaibang bahay at magkaroon ng hiwalay na ari-arian. At sa mata ng batas ay ikaw ay kasal pa rin.